magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag binusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Gabi, nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ako po ay dating pulis, dating ahente ng PIDEA, at naging kabilang sa intelligence community both ng PNP at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kapot ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa, at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng Maiso, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag binusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Ba't di siya umayos? Yun po yung ano. Sabi ko nga, bakit ayaw na lang nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yun yung sinabi ko. Pero sabi nila sa akin po, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kunang-kunang salaysay, yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Tasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan
ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating miyembro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaban ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagwalang bahala lamang po nila ito. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng COPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po trabahuhin yan. May natanggap kang information, sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan, ibabalidate namin yan, diba? Sa pamagitan na casing and surveillance, kailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajamming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawin bukas, bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakamatay niya? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Ganyan po.